Okay mga kababayan, last na lang po at para ako ay makapagpahinga na. Ang gusto ko naman pong talakayin sa inyo ngayon ay itong nangyayari na pagpapadala ng tulong, military support ng ating alay na Amerika para dito sa problema natin sa West Philippine Sea. Nagpadala na sila ng mga, masasabi natin ng mga talagang makapangyarihang mga armas na hindi po ikinatutuwa ng China. Nakikialam. Wag daw makialam, kinu-question yung ginagawang pagtulong ng Amerika sa atin. Yung ginagawang pag-deploy ng mga matitinding armas ng Amerika. Mayroon silang reaction. Natural, magre-react kayo dahil mapipigilan ng inyong mga makademonyong ambisyon ang pagsakop sa aming teritoryo. Ngayon, bakit kayo nakikialam, China? Wala kayong pakialam kung kami ay magkaroon ng military drills, ng balikatan exercises, mag-deploy ng mga armas dyan sa West Philippine Sea. Wala kayong pakialam. Shut up! Dahil yan, ano man ang gawin namin dyan, mag-swimming kami dyan, magbaril-barilan kami dyan, teritoryo namin yan. Kayo ang aming kinu-question kung ano ang pinaggagawa ninyo dyan sa aming teritoryo. Tapos binabaligtad nyo pa. Kesyo, kami ang nagugulo, Amerika nagpapalala sa sitwasyon. Alam nyo, hindi naman sana nagkaroon, palagay ko, hindi nagkaroon ng pag-upgrade ng Mutual Defense Treaty natin with the US kung hindi kayo nag-encroach, hindi kayo nagtungtong sa aming teritoryo. Bakit po na-upgrade yung ating in-improve yung kasunduan dito sa Mutual Defense Treaty? Dati doon lang sa Pasipiko ang protection natin magaga na sa Pacific and dito sa ating kalupaan, Pilipinas. Yung kontrata natin doon sa MDT. But because of this ginagawa ninyong China kayo dyan sa aming karagatan, kaya nagkaroon ng pag-upgrade ng aming treaty with America. Isinama na pati West Philippine Sea. Kaya kayo nagagalit. Dapat ninyong maintindihan, mga ibang lahi, lalo na kayo, mga komunistang China, mga komunistang Chino, na ang Pilipinas, ang Pilipino, never na-involve sa kung anong kaguluhan kung hindi kami nilusob. Kailan lang nagkaroon ng giyera dito? Nung kami ang nilusob, kami ang kinolonize, inukupa, nalabag sa aming kalooban, in-invade ng foreign power. Pero kung Pilipino, never naman kami na naghangad ng hindi amin. Ang inaangkin lang namin, ipinaglalaban namin, ay amin. Kayo, nangaangkin kayo ng hindi inyo. Ay, Diyos ko. Inaangkin ninyo yung amin. Tapos kami ay hindi pa nga kami lumalaban eh. Patago-tago lang eh. Paiwas-iwas lang. Pero inaabuso ninyo.
Tapos ngayon, alam kasi ninyo na mahina kami. Kaya kinukontra ninyo yung aming pakikipagkaibigan sa malalakas na bansa. Yung aming paghingi ng tulong. At kami naman po ay handang tulungan ng malalakas na bansa. Dahil kami ay mabubuting tao. Mababait kasi ang mga Pilipino. Alam yan ng ibang lahi. Alam ninyo yan. Kaya nga kayo nakapasok dito sa amin. Na dito sa loob namin, ng teritoryo namin, ginagago nyo kami. Kinaaasaran po ng China yung mga nakikita nilang pakikipag-alyansa natin sa ibang bansa. Yung mga military activities na ginagawa. Yung mga tawag nila grouping daw. Hindi nila gusto yung pakipag-grouping natin. Ang dami nilang dakdak. Alam mo, China, ano man ang gawin namin dito sa loob ng aming teritoryo, wala kayong pakialam. Kung gusto naming makipag-alyansa, gusto naming makipag-grouping sa ibang bansa, it's none of your business. Kung naiinggit kayo, ay di mag-imbita rin kayo ng mga grouping ninyo. Di ba may mga kagrupo ka naman? Cambodia, Vietnam yata, not so sure about Vietnam, pero yung Cambodia, Laos, Myanmar, North Korea, Russia, even ngayong Russia, kaibigan mo, pero tinatraidor mo na rin. Pinapasok mo na rin yung teritoryo niya. Ito namang si Russia, hello, Russia. Inaagawan ka na ng teritoryo. Nakikipagkaibigan ka pa rin. Ang hindi lang yata kayang lusubin ni China, itong North Korea. Ang liit-liit ng North Korea. Pero mukhang hindi yan kakatalunin ng China. Alam niyo kung bakit? Siraulo ang leader ng China, pero mas siraulo ang leader ng North Korea. May diferensya sa pag-iisip. Kaya ingat din kahit si China. Pero si Russia, mukhang kinakatalunan niya. So ito po, ako po ay natutuwa dahil kahit papano, mukhang talagang tutulungan tayo, aalalayan tayo ni Amerika. In contrary to dito sa mga pagdududa ng mga anti-Marcos, mga anti-Amerika, mga DDS, including Amy Marcos, may duda sila kung talaga nga bang tutulungan tayo ng Amerika hanggang huli. Baka naman sa umpisa lang daw. Tapos iiwanan tayo sa ere. Well, actually, nangyari na po yan in the past. Ano nangyari doon sa Vietnam War? Di ba natalo sila doon? Even yung Korea. Hindi naman nailigtas buong Korea. Hinati. Vietnam, wala naman silang nagawa. Talo sila. Walang nagawa yung kanilang mga modern weapons laban doon sa mga sinauna, mga primitive ways of fighting. Hindi nila kinaya. Kaya, umalis na lang sila. Na ang nangyari, marami pong napahamak dahil nandoon yun sa story nung Miss Saigon. Maraming mga Vietnamese yung gustong sumama sa ang mga Amerikano, naglambitin sa helicopter, nagsipagtakas,
Dahil ito yung mga taga South Vietnam na siguradong paparusahan ng mga taga Norte. Nasakop ng Norte. Pero ngayon, hindi naman totally komunista, socialist, semi-democratic, okay naman. Even yung nangyari sa Afghanistan, di ba iniwan din nila? Marami rin yung mga naiwan ng mga Afghans na tumakas, nakisilong sa ibang mga karating bansa na hindi rin naman sila tinanggap. So, kawawa. So, medyo valid naman po yung fear ng mga anti-America na Pilipino. Kasi baka nga iwan tayo sa ere. Pero sa tingin ko po sa ngayon, nangako si Biden ng ironclad. Pero syempre, kahit sa Israel, ipinangako din niya yan. My support for you is ironclad. Let's see. Ang tanging magagawa na lang po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay habang si Biden ay nasa posisyon pa, kailangan pong maipwesto na, maiposisyon na po yung mga armas ng Amerika dito sa atin, dyan sa mga EDCA sites. At siguro, bago pa man bumaba sa pwesto si Biden, ay matapos na ang gulo dyan sa West Philippine Sea. Dahil delikado po kapag yung US elections, presidential elections, come November this year, delikado po kasi na manalo si Trump. And we know Trump. Nagsalita na si Trump noon sa ibang mga bansa na you have to protect your own country. Yung bang ayaw na niyang gumastos, ayaw niyang umiiwas na siya sa pagtulong militar sa mga bansang kaalyado na nangangailangan ng tulong. Yun po ang danger kasi iba ang takbo ng utak ni Trump. Si Trump kasi ay isang businessman. Negosyante siya. Paano kung makipagkasundo siya sa China na forget about everything, let's do business na lang. Business. Paano pag pinabayaan tayo dyan sa West Philippine Sea kapag si Trump ang nakaupo? Medyo nagiging unpopular pa naman po si Biden sa mga American citizens. May possibility na manalo po si Donald Trump. At yun po ang medyo nakakapag-alala na kapag binago ni Trump ang foreign policy, kasama na itong policy dito sa Indo-Pacific, dito sa ating problema natin sa West Philippine Sea. Dahil si Trump gusto makipagnegosyo sa China. Paano pag pinabayaan tayo? It's either na kung talagang matatalo si Biden, bago pa man bumaba ng pwesto si Biden, kailang makumpleto na po yung mga armas natin dito. Magdagdag pa tayo ng mga EDCA sites. Hindi lang dito sa norte or sa west, facing the West Philippine Sea, facing Taiwan in the north, but it should also include sa eastern part ng ating bansa dahil yung Solomon Islands mukhang masasakop ng China. Nasaan ba ang Solomon Islands? Nandyan po sa bandang southeastern. Sana nga yung election dyan sa Solomon Islands wag namang manalo yung incumbent na presidente na siyang kaalyado ni Xi Jinping. Pero mukhang
Yun na po ang medyo tinatahak ngayon. So kapag nakuha ng China ang Solomon Islands, o di nakapasok na sila ng Pasipiko. Kaya dapat po well, may mga armas naman dyan sa Guam, which is nasa silangan natin, and then Hawaii. Pero siguro ko dapat dagdagan ng armas natin dito sa eastern side. 'Di ba? So yun lang po. And isa pang gusto kong idagdag, itong nangyayari po sa Israel and Iran. Noong, di ba, pinaliparan ng mga missile ng Iran yung Israel. Ako po ay bilib na bilib sa technology ng Israel. Grabe. Yung mga pinalipad na missile hindi bumagsak sa lupa ng Israel. Sa ere pa lang na-intercept. Sana meron din tayong ganun. Yung tinatawag nila Iron Dome. Magaling ang Israel talaga. Tapos ngayon sinuway pa niya yung Amerika. Sabi ng Amerika wag na kayong gumanti pa. Pag gumanti kayo, hindi kayo, pababayaan namin kayo, hindi namin kayo tutulungan. Mag-isa kayo. Paano kung sa atin ginawa yun ni Amerika? Diba? Kasi kayang gawin ni Amerika na, pag hindi niya gusto yung desisyon mo, pababayaan ka. Buti na lang po ang Israel ay talagang magaling. Nagtataka ako dito sa mga Israeli po, mga Jewish na ito. Ang galing nila sa gera. Ang dami nilang naiisip na nakakabilib. Sana nga po i-share naman sa atin ng Israel yung kanilang technology. Magkaroon tayo, although meron na rin yatang ipinadala, pero kulang pa yun. Dapat matuto tayo sa Israel. Ang galing nila. O ngayon, di ba? Natakot yung mga ibang mga kumakalaban. Biruin mo, inatake sila ang Israel nag-iisang Israel, inatake sabay-sabay ng ilan sila, 4 na bansa. Pero tingnan nyo, talagang, tawag dito niya sa amin sa Bicol, pigadyosan. Yung talagang nandiyan yata wala na tayong ibang maisip kundi sumang-ayon doon sinasabi nila na kasi nasa likod nila ang Diyos. Noon panahon pa yan Noon pang panahon, unang panahon. Kahit na pinagtutulong-tulungan na siya ng maraming bansa sa paligid, hindi nila mapayuko. Magaling. Magaling ang mga strategy nila at talagang matapang. Matapang na lahi, mga kababayan. Buti na lang kaibigan natin ang Israel. At si Israel po ay talagang malapit sa kalooban nila ang Pilipino. Dahil sa mga nangyari in the past na malaki rin ang naitulong ng Pilipinas sa kanila sa pagkakaroon ng sariling bansa. 'Di ba? Nung yung UN convention na pinagdesisyonan na hatiin yung Palestine para yung kalahati ay para sa Israel na magkaroon sila ng sariling bansa. Actually, typo yun yung mga pabor at hindi pabor. Kaya malaking tinatanaw ng utang na loob ng Israel sa Pilipinas. Yung Pilipinas po ang naging tiebreaker. Just one vote. Pilipinas po ang nag-alay nun. Kaya mayroong bansang Israel sa ngayon. That's because of the Philippines. Yung boto. Biruin mo, Tay. So, tiebreaker po tayo. Kaya malaki ang utang na loob ni Israel sa atin. Pangalawa yon na utang na loob nila.
Ang isa pong tinatanaw din utang na loob nila ay yung pagkupkup ng Pilipinas doon sa mga mga Jewish survivors ng Holocaust, 'di ba? During the Second World War, yung pinagpapapatay ni Hitler, ilang milyong mga Jews ang pinatay during the Holocaust. So, yung may mga nakatakas na naghahanap ng bansa na kukupupi sa kanila dahil wala nga silang bansa eh. Yun ang mahirap kapag ikaw wala kang sariling bansa. You are countryless, homeless. So, naghanap sila yung mga Jewish survivors na mga bansa na kukup-kup. Karamihan po ay tumanggi. Pinagsarahan sila ng pinto. Ewan ko kung ano mga bansa ang nagbukas ng pinto, pero Pilipinas po. Kaya yan ang isang malaking utang na loob nila sa atin. Na hindi nila tayo niyan pababayaan. Isang matalino at malakas na bansa, matapang na bansa, kaalyado natin. At may utang na loob sa atin. Pabayaan man tayo ng Amerika, ako naniniwala na aalalayan tayo ng Israel. Sana naman po matapos na yung gera na yan dyan sa Israel, nang sa ganun mapahingahan sila sa gera. Dahil natural, pag nagkagera dito sa atin, iniwan tayo ng Amerika, hindi naman tayo natural uunahin nila. Unahin nila yung sarili nila. Kaya gusto ko matapos na rin yung gera dyan. Nang sa ganun, kung magkaroon na tayo ng problema dito, tutulungan tayo niyan. So, yun po. Yan po ang mga... So, yung tumanggap po, was it 1943 or 44? Yung presidente natin na tumanggap ng nagbukas ng pintuan ng bansa natin sa mga tumatakas na mga naghahanap ng matutuluyan ng mga Hudyo galing sa Holocaust, ay ito pong Pilipinas, na ang Pangulo natin noon ay si President Manuel Quezon, na sa ngayon nga po ay ipinagtayo siya ng bantayog ng monument sa Israel, ng mga Israelites, ng mga Jews, bilang pasasalamat. Diba? Magaling makisama ang Pilipino Mabait, may puso ang Pilipino. Kaya hindi po natin deserve ang ginagawa sa atin ng China. Okay? Kaya tayo po maging alerto dito sa mga ginagawa sa atin ng mga Chino, mga Chinese invaders. Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan.